Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako muli si Legendary B. Inspired ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kakalimutan mag-follow, like at share upang patuloy nating maiparating ang kaalaman tungkol sa Islam sa ating mga kapatid na Muslim at non-Muslim. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang isang napakahalagang usapin na madalas nating makita sa social media. Ito ay tungkol sa mga paratang at masasakit na salita laban sa Islam at laban sa ating mahal na propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. May isang comment na nagsabi ng napakasakit na salita laban sa Islam at sa propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Sa comment na iyon ay sinabi na ang Islam daw ay isang sick religion. Sinabi rin niya na ang propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay isang masamang tao. At isa pa sa madalas nilang ibinabato sa Islam ay ang sinasabing 72 virgins. Sa video na ito ay hindi tayo sasagot gamit ang galit. Sasagot tayo gamit ang kaalaman, kasaysayan at malinaw na paliwanag upang maunawaan ng ating mga kapatid na non-Muslim kung saan nanggagaling ang mga ganitong paratang at kung ano ang tunay na katotohanan. Ang Islam ay nagtuturo na kahit tayo ay inaakusahan o iniinsulto, dapat tayong sumagot sa paraang may karunungan. Sinabi ni Allah Azza wa Jal sa marangal na Quran, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan." Anyayahan mo ang mga tao sa landas ng iyong Panginoon sa pamamagitan ng karunungan at magandang paalala at makipagtalakayan sa kanila sa pinakamabuting paraan. Invite to the way of your Lord with wisdom and good instruction, and argue with them in the best manner. Ito ay mula sa Surah An-Nahl chapter 16 verse 125. Ibig sabihin, ang Islam ay hindi nagtuturo ng galit, kundi nagtuturo ng mahinahon at matalinong pakikipag-usap kahit sa mga taong hindi sumasang-ayon sa atin. Ngayon ay isa-isa nating ipapaliwanag ang mga paratang na sinabi sa comment. Unang paratang, Islam is a sick religion. Ang ganitong paratang ay kadalasang nagmumula sa maling impormasyon, propaganda o sa mga artikulo at video na kumukuha lamang ng ilang talata ng Quran o Hadith, ngunit hindi ipinaliliwanag ang buong konteksto. Kung pag-aaralan natin ang Quran, makikita natin na ang Islam ay nagtuturo ng katarungan, awa, paggalang sa magulang, pagtulong sa mahihirap, at pagiging mabuti kahit sa ibang relihiyon. Sinabi ni Allah Azza wa Jal sa Quran, "Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan." Katotohanan, si Allah ay nag-uutos ng katarungan at paggawa ng kabutihan. Indeed, Allah commands justice and excellence. Ito ay mula sa Surah An-Nahl chapter 16 verse 90. Kung ang isang relihiyon ay nagtuturo ng katarungan, kabutihan, awa at pagtulong sa kapwa, paano ito magiging isang sick religion? Ngayon, pag-usapan naman natin ang paratang laban sa propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Bago pa man siya naging propeta, kilala na siya ng mga tao sa Makkah bilang Al-Amin. Ang ibig sabihin ng Al-Amin ay ang mapagkakatiwalaan. Hindi ito pangalan na ibinigay ng mga Muslim. Ito ay pangalan na ibinigay ng kanyang mga kababayan na hindi pa Muslim noon. Ibig sabihin, kinilala nila ang kanyang katapatan at kabutihan ng ugali. Ngayon dumako tayo sa isa sa pinakaginagamit na panlalait laban sa Islam. Ito ay ang sinasabing 72 virgins. Maraming tao sa internet ang gumagamit ng salitang ito upang kutyain ang Islam. Ngunit karamihan sa kanila ay hindi alam kung saan ito nanggaling at ano ang tunay na kahulugan nito. Una sa lahat, ang Quran mismo ay nagsasalita tungkol sa mga gantimpala sa paraiso. Ngunit hindi nito binabanggit ang eksaktong bilang na 72. Ang Quran ay nagsasalita tungkol sa mga biyaya at kaligayahan sa paraiso na hindi kayang isipin ng tao. Sinabi ni Allah Azza wa Jal sa Quran, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun." Walang kaluluwa ang nakakaalam ng mga gantimpala na inihanda para sa kanila na magbibigay ng kasiyahan sa kanilang mga mata. No soul knows what delight of the eyes is kept hidden for them as a reward. Ito ay mula sa Surah As-Sajdah chapter 32 verse 17. Ibig sabihin, ang paraiso ay may mga gantimpala na hindi kayang ilarawan ng isip ng tao. Ngayon, saan nanggaling ang sinasabing 72? Ang bilang na ito ay nagmula sa isang hadith na matatagpuan sa ilang koleksyon ng hadith kung saan binanggit ang gantimpala para sa mga martir sa paraiso. Sa ilang riwaya o ulat, binanggit na ang isang martir ay bibigyan ng mga hural ain. Ang hural ain ay mga nilikhang kasama sa paraiso na nilikha ni Allah Azza wa Jal bilang bahagi ng gantimpala sa mga mananampalataya. Ngunit mahalagang maunawaan na ang
Paraiso sa Islam ay hindi lamang tungkol sa pisikal na gantimpala. Ito ay tungkol sa kapayapaan, kaligayahan, at pagiging malapit kay Allah Azza wa Jal magpakailanman. Sa katunayan sinabi ng propeta, Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan na ang pinakadakilang gantimpala sa paraiso ay hindi ang mga biyaya kundi ang makita si Allah Azza wa Jal. Ang mga kritiko ng Islam ay madalas kinukuha lamang ang salitang 72 virgins at ginagamit ito upang pagtawanan ng Islam, ngunit hindi nila ipinaliliwanag ang buong konteksto ng paraiso sa Islam. Ang paraiso ay isang lugar ng ganap na kaligayahan kung saan wala ng sakit, lungkot o kamatayan. Ngayon pag-usapan naman natin ang simbolo ng krus na makikita rin sa larawan. Maraming tao ang naniniwala na ang krus ay direktang simbolo na itinuro ni Isa ibn Maryam. Sumakanya nawa ang kapayapaan na kilala sa mga Kristiyano bilang Jesus. Ngunit kung pag-aaralan natin ang kasaysayan, ang krus ay isang instrumento ng parusa na ginagamit ng mga Romano upang patayin ang mga kriminal. Hindi ito simbolo ng relihiyon. Noong panahon ni Isa ibn Maryam sumakanya, nawa ang kapayapaan. Sa Islam si Isa ibn Maryam sumakanya nawa ang kapayapaan ay isa sa mga dakilang propeta ni Allah Azza wa Jal. Sinabi ni Allah Azza wa Jal sa Quran, Innama al-Masihu, Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Ang Mesyas na si Isa na anak ni Maryam ay sugo ni Allah at ang kanyang salita na ipinagkaloob kay Maryam at isang espiritu mula sa kanya. The Messiah Jesus, son of Mary, was only a messenger of Allah, and his word which he conveyed to Mary and a spirit from him. Ito ay mula sa Surah An-Nisa chapter 4 verse 171. Ngayon tingnan din natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pananalita. Sa Ephesians chapter 4 verse 29 ay sinasabi, Huwag lumabas sa inyong bibig ang anumang masamang pananalita, kundi yaong makakatulong sa ikabubuti ng iba. Let no corrupt communication proceed out of your mouth but that which is good for edification. Makikita natin dito na kahit sa Biblia ay tinuturuan ang mga tao na umiwas sa masasamang salita. Ang propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan ay nagturo ng magandang asal kahit sa mga kaaway. Sinabi niya sa isang hadith, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Ang sinumang naniniwala kay Allah at sa huling araw ay magsalita ng mabuti o manahimik. Whoever believes in Allah and the last day should speak good or remain silent. Iniulat ito sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim. Mga kapatid na Muslim at non-Muslim, ang mundo ngayon ay puno ng galit at maling impormasyon. Ngunit ang solusyon ay hindi galit kundi kaalaman, pag-aaral at paggalang. Sa ating mga kapatid na non-Muslim na may mga tanong tungkol sa Islam, inaanyayahan namin kayo na pag-aralan ng Islam mula sa Quran at sa tunay na kasaysayan. At para naman sa ating mga kapatid na Muslim, huwag tayong mawalan ng pasensya kapag tayo ay inaakusahan o iniinsulto. Sinabi ni Allah Azza wa Jal sa Quran, Inna Allaha ma'as sabirin. Katotohanan si Allah ay kasama ng mga matiisin. Indeed, Allah is with those who are patient. Ito ay mula sa Surah Al-Baqarah chapter 2 verse 153. Mga kapatid, ang tunay na lakas ng Islam ay hindi nasa galit, kundi nasa katotohanan, kaalaman at magandang asal. Nawa ay gabayan tayong lahat ni Allah Azza wa Jal sa landas ng katotohanan. Ako muli si Legendary B. Inspired ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam. At ang mga kwento nito, huwag kakalimutan mag-follow, like at share upang patuloy nating maiparating ang kaalaman tungkol sa Islam sa ating mga kapatid na Muslim at non-Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.